Welcome to my YouTube channel. Paborito ako niyang utusan. Minsan pa, pinakuha niya akong paninda. Kaya kamo umi, nandito pa. Tinitindahan pa. Eh sa sobrang bigat na binuhat ko. Kaya bumaliling ako, ganyan ako. Nag-iskaroon ako ng stiglet. Isa lang pa ako nakabalik. Pumapasok ako, nakaganyan. Tatandaan ko ba ang mga birthday. Nakakaya Sir Warren. Sir, yung balik ako. Naging 5 years ang kontrata ko sa high school. Hindi ako nag-aral ng maayos. Napabarkada. Kuryente na, no? At natuto na rin ako ng likat. Siyempre, nung una, ibig ko, akala ko hindi pala yun ang katotohanan. May nakita akong iba na mas higit pa sa iba. At yan ay ang aking nag-iisang asawa niya, Mr. K. At natuto na ako yun. Natuto ako sa mga kalukuhan. Ayun, awa ng Diyos, bagsak si Arantes. Dahil doon, ayaw ko sana pumasok. Nahiya na ako. Ayaw ko mag-ulit. Sabi ko, itigil na ako at mangingisda. Kasama na lang ako. Kaya si Pangulo. At hindi naman siya pumayag. At hindi pwedeng hindi ako papasok. Pati si nanay, ayaw pumayag. At ayaw na rin sa akin kung ako'y agawin at matigil. Kaya ayun, ulit na second year kahit medyo nakakahiya. Dahil ang mga kaklase ko ay mas bata pa kaysa sa akin. Kapag hindi raw ako nag-aral, magiging utusan lang ako ng aking mga kapatid pagdating ng araw. Sabi ko pa nga yun, sabi nila ko sa akin, dahil sa aking pagkiparkada, nasampot ako sa isang gulo. Galit na galit at ipinatawag sa barangay. Panahon po namin, ang anak na, ikagawad Chona. Barkada. Hindi ko masisya at hindi pinalo ako ng aking tatay noon na hanggang ngayon nakamarka sa braso ko. Ang lapat ng sinturon. Ang sekundarya ng 5 taon. Sa wakas, goodbye Kamsa at hindi ako naniwala sa aking mga magulang, hindi sana ako makakagraduate ng high school. Nung araw ko sa college, kasama ko ang nanay mag-enroll. Tinawag ako ng dean ng aming criminology. Sabi sa akin, introduce yourself. Halos hindi ako makapagsalita dahil English yung sasabihin. English din yung sasagot. Sabi ko, kahit nakakahiya, sabi ko, my name is Rodolfo Jr. I live in Buangan. My father is, di ba parang college ka tapos ganun yung pananalita mo? Parang hindi ka magka-college. Kasi ang universidad na tumutuyo, naging paborito ako ng aking mga professor dahil sa mga ugali na nakita nila sa akin. Hindi ako nagkikisa kailangan dahil laging welcome naman ako sa kanila. Makatapos ako ng maluwalhati at nailaos ko ang aking kurso ng BS Criminology ng 4 na taon. Nung walang hassle, sabi ko, pag ako'y nagkatrabaho, nabibili ko din yan. Sad to say, sa ngayon, wala pa rin. Wala pa rin. Bakit ko na-epekto ang mga ganitong bagay? Dahil gusto ko magparating sa inyo, mga bata, na hindi lang ang nakakagraduate at nagkakaroon ng hanap buhay ng maayos, yun lang ang magagaling at magtataas ang grades. Lahat tayo ay may pagkakataon upang ayusin at paunlahin ang ating mga iba't ibang kaparaan sa iba't ibang kaparaan. Huwag lang tayong makakalimot, tumawag sa Panginoong Diyos at sumunod sa parangal na payo ng ating mga magulang. Higit sa lahat, marunong tayong makipagkapwa at gumalang sa mga nakakataas o nakakapaglasan. Matuto tayo sumunod at hindi lang ito sa sarili ng kagustuhan ng isipin. Dahil hindi lang makipagbarkada ang ating sasamaan at piliin natin ang makatutulong sa ating
pangaral ng mga magulang ay pagbaliwalain. Higit sa lahat, matuto tayong pangarap sapagkat kaya magiging gabay natin upang magpursige sa ating mga pangarap. Tulong sa ating college, dahil ng college ako, pinili ko magsama at sa mga may pangarap, din tulad ko na makapagtapos. Magaling na sila sa academics. Kung hindi man tayo magaling sa academics, hindi ko kaya magpagsabaya sa kanila, pero pag may pinakisuyo sila. Sa ating tema ngayon, masasabi ko kayo, magiging malaking bahagi ng kaunlaran ang ating bansa sa hinaharap. Subalit, bago mangyari yon, kailangan mo natin kaunlarin ang inyong mga sarili. At isa lang sa susi doon, kung kayo ang makapagtapos, kayo ang inyong pag-aaral. Hindi ito madali dahil nangangailangan ito ng isang malaking pagtsatsaga, pagsisikap. Laban, habang nag-aaral, magaling man kayo o mahina. Sapagkat kung papansinin ninyo ang mga sasagabang sa inyo, sa pag-unlad ng ating sambayanan, ng ating bansa. Ngunit ang mahalaga ay magpaunlad ko muna ang inyong sarili. Dahil kaunlaran ng kayamanan ay nagpugas sa maunlad ng mga umayan. Sa aking katayuan ngayon bilang isang alagad na batas, bilang isang anak, at bilang isang asawa at mamamayan. Labis akong nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng aking naging kahinaan at karanasan, natupad ko ang aking mga pangarap. Bata pa lang ako, gusto ko na talagang maging isang pulis. Nangyari yun dahil sa aking mga gusto. Sa tulong ng aking mga magulang, ang aking asawa at ang aking mga kapatid, lalo tigit sa aking kabiyak na siyang naging inspirasyon at magpatuloy sa ilang beses kong bumagsak sa aking pag-a-apply. Sa paulit-ulit at paghahanda ng mga dokumentong kailangan ko noon, thank you sa asawa ko, hindi niya ako sinubuan. Pero susuko na sana ako. Subalit, nandyan kayo at hindi kayo nagsawang ako isuportahan. Ito ako sa harap niyo ngayon, wala kayong hindi sana. Kung wala kayo, hindi sana ako pulis ngayon. Salamat sa inyo. Nasabi ko sa inyo, mahirap, laging mahirap, pero mas mahirap kang walang pangarap. Mangarap lang kayo, mga bata, at nagsamahan niyo rin ang gawa. Ngayon din, nagpapasalamat ako sa aking pinagtapusan. Mga para lang limitali ng buwangan sa OMSA at sa MLU. Sapagkat naging bahagi sila ng pagbubog at pagtawag ng malaki ang kanilang naging papel upang ako ay maging ganito. Kaya sa inyo lahat na magsisipagtapos, ang masasabi ko ay pagbutihin at palaguin ang iyong sarili sa kung anong kakakayahan meron kayo. Kahit hindi magaling, magsikap at mangarap. Sa atin kong lahat, yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you po.